magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po ang bawat isa sa atin, mga kapatid? Amen. Napakahalaga po na tayong lahat ay patuloy na namampalataya sa Panginoon. Amen. Tayo po bang lahat ay may pananampalataya na sa Panginoon? Amen. So sa lahat po, sa mga bisita natin, tayo po ba ay nanampalataya sa Panginoon? Alam niyo po, sabi ko nga kanina, matindi ang kasinungalingan ginagawa ng dyablo sa mundong ito. Kaya po marami ang tao tinuturo ng dyablo na there is no life after. Wala nang buhay pag ikay nawala sa mundong ito. Maiksi lang ang buhay sa mundo. Pag nawala ka, wala na, tapos na. Kaya po ang mga tao ngayon, anong ginagawa sa buhay? Inuubos ang panahon to eat, to drink, and to marry. Yan po ang focus ng mga tao. Amen? Yan po ang focus. Inuubos at kasi wala na nga eh. But if we know the truth of God's Word, na alam natin, there are so many rooms God prepared. Sabi ng John 14, inihanda ang Panginoon. Amen? Sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. At binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Merong ang kasunod sa buhay natin sa mundong ito, kapag nanampalataya ka kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Buhay na walang kamatayan. Pero kung nawala tayo sa mundong ito, nawala tayong pananampalataya kay Kristo, walang hanggang pagdurusa. Higit pa ang mararanasan natin. Kaya ang Diyos, dahil sa Kanyang pagmamahal, He gave Jesus Christ para kilalanin mo at kilalanin ko. Sampalatayanan natin, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ang lahat ng kasalanan, and your sin will be forgiven and forgotten. Kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano ka pa karami. Amen? Kaya ngayong umaga, God given us this day for another chance sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Amen. Palakpakan mo ang Panginoong Yesus. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan. Nagmamahal tayo, anong meron? Nakikita natin sa pagmamahal. We serve. We serve. Di ba? Pagmahal mo, maglilingkod ka. At makikita mo, maraming sakripisyo sa pamilya. But importante din yun, kahit sa pamilya, yun ang napakahalagang nandun yung pag-ibig. Pero makikita natin sa pamilya, makikita natin na parang ganito din minsan, ang paglilingkod ng isang magulang, ang paglilingkod ng mga kabataan sa magulang, parang daming ganito, ang daming bawal, ang daming hindi na alam, nabibigatan na. Kaya mahirap ang ganitong sitwasyon. Kaya ito po tinuturo sa atin. Baka ganito ang buhay natin. Have you caught yourself on this conviction? Yan sa ganitong klaseng kalagayan natin sa buhay. Instead of serving God out of love. Amen? So dapat daw ay, ito ang dapat kasi, maglingkod tayo sa Panginoon ng out of love. Marami ngayon. Amen? Kaya i-check natin yung buhay natin. Pwedeng nandun tayo kanina na parang nabibigatan na tayo, wala na tayong saya sa paglilingkod. But today, let the Word of God tells us the truth about serving God. Amen? Ito ang dapat. Hindi tayo nabibigatan at nahihirapan. Dapat out of love. Pag out of love ang paglilingkod, tatandaan niyo po yan. Kahit napakaraming problema, napakaraming trouble, nakikita natin hindi tayo mabibigatan. Hindi tayo mahirapan. Talagang there are many troubles and trials. Iba-iba pinagdaraanan natin ng trials and troubles. But still, kapatid, sabi nga, ang trouble, ang ganda ng tinuturo ni Lord sa lahat ng mga message, not only to purify us, to encourage us, but to show our character. Pag walang problema, hindi talaga makikita ang character. Kaya trials is as a blessing. Amen? Amen? Do you appreciate the trials is a blessing? Personally, as a pastor, napakahalaga ng trials. Amen? Lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi ang trials, doon mo makikita ang totoong ugali ng bawat isa sa atin. Hindi mo siya makikilala doon sa pagpupuri, sa pag-aawitan, hindi mo siya makikilala ang ugali. Pero doon sa mga problema, tatandaan niyo pa yan. Kaya God allowed troubles. Not only to purify us, amen? Not only to bless us, kapatid. Trials is a blessing eh. Hindi lamang para lumago, tumatag tayo. But isa doon, makikita mo yung karakter mo. Amen? Kaya po, napakahalaga. Amen? Kaya kung tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, out of love, sa dami ng troubles and trials, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Very important yung makita natin yung bagay na yan.
Kasi tayo, mahina, marupok, ayawin talaga tayo. Nung wala pa tayong Kristo. Amen? Pero nakita natin kung paano si Lord, paano hinarap ng Panginoon yung kamatayan sa krus para sa atin. Hindi siya, masaya niyang hinarap yon. Dumaan siya sa kahihiyan, dumaan siya sa sufferings, dumaan siya sa kamatayan. Nakita natin yung kagalakan ng Panginoon para lang maligtas tayo. Amen? At ganun yung tinuturo niya sa atin. Na kahit anong hirap, kahihiyan, kaguluhan, magtatagumpay tayo because yun eh. Dahil sa pag-ibig, ginawa niya yun. Amen? At sa paglilingkod natin ngayong araw na ito, the Lord remind us. Amen? Alam ni Lord hindi po aksidente ang mga mensaheng binibigay ng Diyos. Talagang alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang buhay ko. Alam niya kalagayan natin. Amen? Kaya He gave this message pagkatapos ng break up your fallow ground. Kaya sabi dyan, kapatid, nawa, ito ang nais natin. Kaya sabi dyan, have we arrived on this state, kapatid? Men, tayo po ba ay naglilingkod na ngayon sa Panginoon? Sumusunod sa Panginoon? At tayo po ngayon ay nahihirapan at nabibigatan, kapatid, na sa halip na tayo po ay naglilingkod na may pagmamahal sa Panginoon. Kaya ito po yung nararapat Kasi pagmamahal ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sa paglilingkod, sa lahat ng gagawin natin, lahat yun out of love, not out of responsibility. Kaya ang tanong yan, have we arrived on this state? Ganito ba yung nagiging sitwasyon natin na tayo po ngayon ay serving God with a bunch of don'ts? Kabigatan sa atin, kapatid. Alam niyo po ang church na pag-uusapan natin ngayon, may pag-uusapan tayong church. According to the Word of God. Ito po yung church ng Ephesus. The church at Ephesus. Ayan. According to Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Amen? Basahin niyo po yan. Ito po, gusto kong makita natin the church of Ephesus. Ano po ba yung matutunan natin? Ito po ang background para malaman natin ang church ng Ephesus, Ephesus Church. According to Revelation, makikita natin yung church ng Ephesus, chapter 2, verse 1 to 7. Ito po ang background niyan para maunawaan natin ang background ng church ng Ephesus. Sabi diyan, kapatid, the city of Ephesus was a cosmopolitan city with many similarities to our cities today. Ibig sabihin, kapatid, itong church ng Ephesus, nandun sila sa city, was a cosmopolitan. Ibig sabihin, kapatid, parang international. Ibig sabihin, lahat ng tao halos makikita mo doon, nandoon. Ibig sabihin, having people from many different parts of the world. Mayroong iba't ibang tao doon sa city ng Ephesus kung saan nandoon ang church ng Ephesus. At ano sabi diyan, kapatid? Sabi diyan, yung church na yon, somehow, tama. May similarity sa atin. Dito ngayon, makikita mo, may Kano, may Inchik, may Koreano. Iba-iba ang lahi na meron dito. Ganun din. At makikita natin, gumagalaw sila rito. Sa China lang, nakita natin. Marami ritong mga sinusugpo na mga isang company. Puro walang iba yun, kundi mga Chinese lang. Hindi marunong magtagalog. Pag kinausap ng pulis, hindi maintindihan. At sila may tinatrabaho rito na somehow hindi alam ng natin, ng ating bansa. At may mga impluensya. Hindi lang drugs, hindi lang makikita natin, hindi lang mga human trafficking, lahat. Matindi. At ganito po ang panahon ng church ng Ephesus, yung city nila, may similarities daw sa atin. Bakit kaya? Yan. Bukod doon sa cosmopolitan o iba't ibang tao, the city was known for its widespread sin and sexual immorality. So nagkalat daw, matindi ang kasalanan ng kanilang cities at matindi ang sexual immorality doon sa lugar na yan, kapatid. Yan po ang Ephesus, yan po ang background niya. Ano pa? Pero ito pong makikita natin, yung church ng Ephesus dito sa city ng Ephesus na yan, bagamat ganito, marami iba-ibang tao, matindi ang widespread ng kasalanan, laganap ang kasalanan at ang sexual immorality, but the church at Ephesus is not apostate church. Ibig sabihin, hindi sila nagbago sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nagbago. Kumusta pong pananampalataya natin? Ito pong mga Ephesus church, hindi sila nagbago sa kanilang pananampalataya. Bagamat matindi ang
expansive ng kasalanan, ang widespread ng kasalanan, na sexual immorality, but hindi po sila nagbago sa kanilang pananampalataya. They still. So sa mundo natin ngayon, hindi biro, parang ganun din. Pero makikita natin, maraming mananampalataya na nabago ang sitwasyon at buhay. Somehow, dahil sa paligid, sa background ng ating ng bansa natin. Pero ito po ang nakakatuwa itong pag tinignan natin yung church ng Ephesus. Ngayong umaga, pinaunawa sa atin kung anong klase ang church ng Ephesian Church, Ephesus Church. Ayan ang city nila, parang sa atin din, iba-ibang tao, matindi kasalanan, laganap, maging sexual immorality. But ang kanilang church ng Ephesus, bilang mananampalataya, it's not an apostate church. Hindi nagbago sa pananampalataya. Ano pa? Sabi diyan, kapatid, church member are not engaged in the worldliness. Hindi nakakonekta sa kamunduhan ang mga membro ng church ng Ephesus, and nor participating in the immorality lifestyle. Hindi sila nakipag-participate doon sa mga immorality lifestyle ng city. Ibig sabihin, matindi ang immorality na pamumuhay ng city ng Ephesus. Yan po ang city na yan. But the members ng church ng Ephesus, kapatid, hindi sila nagbago sa pananampalataya, hindi po sila kumukonekta sa mga makamundong bagay, maging doon sa mga immoralidad na bagay. Ganun po ang napakatinding church na ito. Ano pa? The church has not rejected the teaching of Christ. Hindi nila nire-reject ang aral mula sa Panginoon. Amen? Amen? Sa atin, I really believe, hindi rin natin nire-reject ang mga aral. Kaya tayo nandito. Nawa, yan ang reason. The reason why we come to church because gusto nating lumago, matutunan patuloy ang aral patungkol sa Panginoong Yesus. Kasi mahalaga yon. Mamaya makikita natin kung gaano kahalaga na lumago tayo sa aral ng Panginoon. Kaya hindi nila nire-reject yon. Patuloy silang nagpapakalago kahit ganito ang city nila, kahit ganito ang bansa nila. Nahaluan na ng iba't ibang klaseng tao, laganap ang kasalanan, sexual immorality, nagkalat ang mga iba't ibang maraming mga worldliness, kapatid, matindi ang immorality, pero hindi sila nagbago, hindi sila na-impluwensyahan nun. Yun po ang tinuturo nun. Amen? And ang sabi po ng Revelation chapter 2 verse 1, sabi rito, to the angel of the church of Ephesus, write these things, says, he who holds the 7 star in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Ano pong tinuturo niyan sa ating kapatid? Amen? Sabi diyan, may dalawang bagay na tinuturo diyan about the angel. Ayan. Ano po ba ibig sabihin ng the angel of the church? Kapatid, sabi diyan, yan po ay nagre-represent ng church. Alam niyo po ba na ikaw at ako bilang mananampalataya ni Kristo ay church? Ibig sabihin ng church, tahanan ng Diyos. Amen? Ang Diyos po ay naghahari sa puso. Sino mang nanampalataya sa Panginoong Yesus, tumanggap kay Yesus, pinaghaharian ng Diyos. Our hearts, our lives is a church of God. Tahanan niya ng Diyos. At ito po sinabi ng Revelation that the angel representing the church, kapatid, amen? Tayo po, the pastor, the leaders, amen? Yan po ang mga in charge. And ano pa po ang dalawang tinuturo nito? Isang bagay, yung he. Sino po yan? Ayan. Sabi diyan, the angel of the church of Ephesus, write these things, says he. Sino yung he na yan, kapatid? Ayan, sabi diyan, that is Jesus Christ. Jesus Christ, ano sabi diyan? Who holds the 7 stars in his right hand. Hawak niya ang 7 stars. That is Jesus Christ. And sabi diyan, who walks in the midst of the 7 golden lampstands, na siya'y lumalakad kasama, kapatid, sa gitna ng 7 golden lampstand. Mamaya ano ba ibig sabihin niyang golden lampstand na yan? So Jesus Christ, He described Himself to the church at Ephesus. Yan po yung dinescribe niya yung sarili niya. And the angel, kapatid, amen, representing the church. And Jesus Christ, who holds the 7 star in His right, and who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Dinescribe niya po yung kanyang sarili, kapatid. At sabi po ng Revelation, chapter 2 and 3, sabi ng banal na Espiritu sa church ng Ephesus, sabi niya, kasi maganda ang ginagawa ng church ng Ephesus eh. Sabi niya, I know your works. Alam ko ginagawa mo. Your labor,
your patience. Alam na alam ng banal na Espiritu, and that you cannot bear those who are evil. Hindi kayo gumagawa ng masama. And you have tested those who says they are apostles and are not. Sabi doon, kapatid, tinitest nila yung mga nagsasabing apostol noon. Maraming nagpapakilala doon sa panahon nila ng mga apostol, pero hindi naman pala. Kasi alam nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya isang kahalagahan, bakit kailangan nating alamin ang katotohanan? Pag hindi mo alam ang katotohanan ng salita ng Diyos, pwede tayong mailigaw, pwede tayong madeceive. Bilang mananampalataya, we need to know the truth of God's Word. Alamin natin yung katotohanan. Tulad nila, kapatid, itong mga church ng Ephesus. Kaya hindi po sila kapatid na nadideceive. Alam nila kung totoong apostol o hindi. Amen? Tinitest nila yan, alam nila. Kasi alam nila ang Word of God eh. Kaya ito yung tanong ngayong umaga. Kumusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Masaya ka ba? Amen? Bilang mananampalataya, pag totoo yan, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung naglilingkod ka sa Panginoon, masaya ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Yan. Ang problema nila, nasabi ni Lord, yan lang naging problema, yan lang ayaw ko sa inyo. Okay na kayo, pero wala na yung first love. Wala yung pagmamahal. Ito, alam nyo kapatid, itong love, serving God with love is very important. Napakahalaga niyan sa Diyos. Amen. Kasi sabi nga sa Bible, makamit mo man ang lahat, mapahamak ang kaluluwa mo, yun yun. It is useless. Makamit mo man ang yaman sa mundo, kung mapapahamak ang kaluluwa mo, useless. So kapag hindi ito ang pagmamahal natin, ganun ang tinuturo din nun. Naglingkod tayo na nampalataya without God's love. Medyo mapanganib yun. Kaya ito pong pag-aaral na ito, itong salita ng Diyos na tinuturo ngayong umaga, gusto ng Lord ilagay tayo sa magandang sitwasyon at kondisyon ng buhay. Hindi masayang ang hirap at pagod. Of God is not some sort of checklist. Ibig sabihin, hindi siya order of checklist na kailangan gawin nyo ito. This, sabi doon, things to be done. Hindi siya yung gagawin natin itong mga bagay. Hindi siya nag-uutos na gawin natin ang mga bagay na ito. Points to consider. Ayan, ibig sabihin, yung mga reminder palagi. Amen? The calls of minister is not some sort of checklist, must be completed to make happy. Na kapag yung sinunod natin, yung mga checklist na yan, yung mga inuutos na yan, ay, ayan, must be completed to make God happy para mapasaya natin ng Diyos. Hindi. Para mapasaya ang Diyos, maglingkod na may pagmamahal. Kung checklist lang, out of duty, out of responsibility, nakita natin yung love kanina doon. Malungkot. Amen? Ano pa yung dalawang bagay na yan, kapatid, na matutunan natin? Following Jesus is not a life of rule-keeping. Ang buhay ng pagsunod sa Panginoon, following Jesus, hindi ito yung buhay na yung rule-keeping. Di ba? Marami ngayon ganon. Kailangan masunod mo yung 10 ganire. Masunod mo itong 10 commandments. Walang nakasunod nun. Hanggang ngayon. Hindi naman ibigay yun. Para talaga masunod kasi wala makakasunod nun. Ibinigay yung 10 utos na yun. Alam natin yun. Para makita natin kung gaano kabanal ang Diyos. Wala talaga makaabot sa kabanalan ng Diyos. Dahil walang makasunod nun. Yung memorize lang, taas nga ang kamay, bibigyan ko ng 500. Reward. Sino man ang alala ng 10 Commandments? Sino po nakaalala ng 10 Commandments? Memorize lang yan, hindi pala i-apply ha. Wala nga makamemorize eh. Di ba? Hindi nga ma-memorize eh. Lalo na kung isusundin mo pa. Kaya yan ang tinuturo na paalala sa atin, bilang mananampalataya ni Kristo, following Jesus is not a life of rule-keeping. Hindi yan. Hindi ganyan. Ano po ang tinuturo sa ating kapatid? Sabi diyan, but following Jesus must be a life of love. Uy. Ayan. Following Jesus, ang pagsunod sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon at paglilingkod, ito yung buhay na life of love. Amen? May pagmamahal. Hindi dahil doon sa mga checklist, hindi doon dahil sa mga rule-keeping. Yan. Hindi doon nakabase. Nakabase ang pagsunod sa Panginoon sa pagmamahal sa Kanya. Kaya ito po ay, kasi alam nyo na,
Marami ding mga nag-aral at nagturo kasi nang ito ang naging na doon gawin mo ito, ganito, ganito, lahat ng mga bagay. Pero ito po yung magandang itinuturo ng Panginoon sa atin. Na makikita natin na walang pupuntahan ang paglilingkod pag hindi ito ang dahilan. Pag yan ay pagsunod sa mga dapat gawin at doon sa 10 utos, wala tayong pupuntahan. Amen? Kaya hindi ganun kabigat. Ano po bang tinuturo ng Panginoon? Sabi nga doon si Jesus ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? Sa katauhan ni Kristo. Siya ay Diyos. Nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. Amen? Para ibigay ang buhay sa atin. Amen? Para tayo'y maligtas sa kasalanan. Para maging malinis ang buhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapa-impyerno. Yun ang reason ni Jesus Christ. At ginawa niya yon. Nagtagumpay siya. Matindi dinaanan niya. Ulitin ko yon. Sufferings, shame, and death. Yan po dinaanan niya. Pero lahat yan napagtagumpayan niya. Because out of love ang ginawa niya. Kaya yan po ang tinuturo sa atin. Pag natutunan natin, from now on, see to it, na naglilingkod tayo sa Panginoon, manampalataya tayo at maglilingkod, it is because out of love. Amen. At doon tayo magtatagumpay. Yan ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya, i-ano natin yan. Let's value God's word. Sabi nga buhuin natin. Gawin natin ganap ang ating kaligtasan. Naalala niyo pa yung words na yan? Gawin natin ganap ang ating kaligtasan. Amen? If we serve God, kapatid, if we believe and follow Jesus Christ out of love, kapatid, magsiserve kasi lahat bilang mananampalataya. Out of love, ginagawa natin ganap yung ating kaligtasan. Kasi sa dami ng ginawa ng Ephesus Church, but sabi ni Lord, matindi na, but there is one problem. It's a big problem. Lahat yung ginawa ninyo, hindi dahil sa pagmamahal. Kaya ngayon pa lang tinuturo, pagpunta mo pa lang sa church, bakit ka nandito? Hindi dahil napilitan. Hindi dahil sa anong dahilan. But gawin natin, itama natin yan. Every time we come to church, we go to church because we love God. Every time we give our lives, our strength, our money, because we love God. Yun pong sa paglilingkod mo sa pamilya mo, hindi rin obligasyon because para din sa Panginoon yan. Dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa pamilya, so out of love din. Hindi ko alam kung anong kondisyon ng buhay natin. Amen? Marahil hindi ganyan ang sitwasyon natin. But today, it's not an accident. This day is another chance that God given us para ma-remind tayo kung ano yung tama, magandang buhay na ma-enjoy natin. Kasi ang tinuturo doon, gusto ni Lord magpaulan ng pagpapala sa buhay natin. Gusto tayong i-bless ng Diyos. At may buhay na dapat tayong tahakin. Mamuhay tayo ng nampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Maglingkod tayo ng out of love. Hindi dahil napilitan. Kaya po nakita natin, pag obligasyon lang, not out of love, hindi natin nai-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi natin siya nagiging useless yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya ito po, tandaan natin yung dalawang bagay na yan. Sa paglilingkod natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? It's not in the order of checklist para mabigyan natin ng kasiyahan si Lord. Hindi masisiyahan si Lord yan. Maging dito sa life of rule keeping. Amen? Hindi po yan masisiyahan. But following Jesus must be a life of love. Ang gusto ay pagmamahal. Ang pairalin natin sa ating buhay. Naglilingkod tayo, nanampalataya tayo sa Panginoon dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Tingnan niyo po ang inuutos. Ano po ba yung mga inuutos ni Lord? Tingnan niyo po. What is the first and greatest commandment according to Matthew 22:37? Amen? Ito po ang tinuturo. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito po ang tinuturo ni Lord. Mahalin daw natin si Lord ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. Yan ang inuutos ng Panginoon sa atin. Mahalin daw natin siya. Amen? Ganyan pa ba yung pagmamahal mo sa Diyos? Yan po ang problema ng mga Ephesos. Sa tindi, sa dami ng ginagawa, ang tibay sa pananampalataya, hindi sila na-impluwensyahan ng kasamaan ng mundo. Kahit maraming mga problema, pero ang sabi ni Lord, may problema sila. Ito problema nila. Hindi nila minahal ang Diyos ng buong puso,
buong kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas. Yan po ang, nung si Jesus Christ, nung wala pa si Jesus Christ, Old Testament, makikita natin ang hawak, ang sinusunod ng tao, 10 utos. Walang nakasunod nun. Kaya pagdating kay Jesus Christ, for all have sinned and come short of the glory of God. Kasi yun, hindi nila naabot. Kasi pag nagawa mo yung 10 utos, naabot mo kalawalatian, kabanalan ng Diyos. Pero walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Dahil sa pagsunod dun sa 10, hindi nila masunod yun. Isa lang mapalya mo doon. Hindi pwedeng siyam. Amen? Amen? At makikita natin ngayon, nung bumaba, si Jesus ay, dahil mapapahamak tayo, maimpyerno tayong lahat, dahil walang nakaabot, mahal tayo ng Diyos, ginawa niya ang paraan. Ang Diyos ay nagkatawan tao sa katauhan ni Jesucristo. Para sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya, ililigtas niya. Mula sa impyerno, mula sa kapahamakan, kapatid. At habang nandito tayo, maglilingkod tayo, ito na, binago na. Binigay niya yung 2 great commandments. The first great commandments is love God with all your heart, soul, mind, and strength. Pangalawang great commandments, ano yon? According to Matthew 22:39, what is the second commandment, kapatid? Sabi diyan, love your neighbor, ayan, as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sarili mo. Mahal mo ba buhay mo? Ganon daw klaseng pagmamahal. Amen? Ngayon, para mas maintindihan natin, paano mo minamahal ang iyong sarili? Isang bagay na matutunan natin doon, paano ko mamahalin sarili ko? Kailangan ko masiguradong ligtas ito. Yun ang pinakamaganda. Kasi pag hindi ito nanampalataya, pag hindi ito magkaroon ng kaligtasan, hindi ito magkaroon ng assurance of salvation, kawawa itong buhay na ito. Gusto mo bang maging kawawa ang buhay mo? Kung ayaw, mahalin mo yan. I-secured mo yung salvation through faith sa Panginoong Yesus. Libre ang kaligtasan according to God's grace pamagitan ng pananampalataya. That is how to assure our life. Madali lang sabihin, di ba? Nakita natin. Sabi doon nakaraang pag-aaral natin, we can make a sweet, sweet sound, sweet, sweet music, worship. Hindi mo makikita, pero hindi pala ayos ang buhay. Pag may trouble na, doon mo na makikita. Amen? Ngayon, ito tinuturo sa atin. Mahalin mo sarili mo. Amen? At ngayon, ito yung tinuturo sa akin personally ni Lord. Paano mo mamahalin sarili mo? I-secured mo yung kaligtasan yan. Are you sure that your life is going to heaven? Very important po yun. Anin mo yung mga ginawa mo sa Panginoon kung hindi ka siguraduhan. Amen? At para makasigurado ka, kaya po malaking problema yung sa Ephesus Church. Kasi ang tindi ng ginawa nila eh. Pag kinumpara mo sa mga church ngayon, baka walang sinabi lahat ng mga mananampalataya. Pero sabi ni Lord, but there is one problem. A big, big problem. Ginawa niyong lahat yon, mga bagay na yan, not out of love. Hindi dahil mahal niyo ako. Naobliga lang, napilitan lang, na duty, responsibility. Kailangan hindi siya talaga out of love. Kaya malaking problema pala yan. Kaya ito yung tinuturo sa atin. Ito yung pagbabalik tayo sa Great Commandments. Ito yung ginawa ni Lord. Yung 10 Commandments, walang nakaanan. Ito, nung si Jesus Christ, Diyos na bumaba na mismo sa lupa, ito ang tinuro niya. Mahalin siya ng buong puso, kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas. At mahalin mo sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa kapwa. Mahalin mo kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya nga, pagmahal natin sarili natin, ito yung pinakamagandang nakita ko, na i-secured natin ang salvations nito. Manalig tayong tunay sa Panginoon at maglingkod tayo out of love. At ngayon, yun. Paano natin mamahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal? I-share mo rin ang kaligtasan. That is how to love our neighbor. Diba? Kumusta po tayo nitong linggong nagdaan? Sino po ang pinadama ba natin yung ating pag-ibig doon sa ating kapwa? Sa pamagitan ng pag-share ng magandang balita patungkol sa Panginoong Yesus. Na kapag sila'y nanampalataya sa Panginoong Yesus, hindi na sila mapapahama, kundi magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan tulad din natin. Amen? Kaya po matindi ang Ephesus. Kaya, di ba, sabi nga matindi ang puot at galit ng Diyos sa huling araw. Kaya ang umpisa, wala dun
ang pinaka-importante sa atin yung sa pagtatapos natin. Yung buhay mo, yung buhay ko saan magtatapos. Very important yan. Marahil ang simula mo hindi maganda, o maganda, pagdating sa kalagitnaan ay hindi maganda, but hindi yun ang usapin eh. Ang usapin, yun sa dulo. At napakahalagang reminder ito sa atin. Na maglilingkod, na nampalataya tayo sa Panginoon, maglilingkod, not out of responsibilities and obligation and duties, but out of love, kapatid, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil nanampalataya tayo sa Panginoon. Kaya yun pong tinuturo ng Panginoon. Ito yung utos niya sa atin. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at lakas, at mahalin natin ang ating sarili. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Huwag po natin kakalimutan yan. It's about love, kapatid. Kaya sabi diyan, have we lost this? Amen? Nawala na ba ito sa atin? So tayo po ba ngayon ay nandoon sa sitwasyon na nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at lakas, at pinamahal natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili? Or have we lost this? Wala nang ganon. Amen? Hindi niya kailangan sagutin. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos yun. Kung mahal natin siya ng buong puso at lubusan. Sa oras na ito, alam na alam ng Diyos kung nagmamahal ka sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at lakas. Alam ng Diyos kung minamahal mo kapwa tulad sa pagmamahal mo sa sarili mo. Alam niya yun. But yun po ang inuutos ni Lord sa atin. Amen? That is great commandments ng Panginoon sa atin in the New Testament. Kaya ang tanong, kapatid, have we lost this? Baka nawala na natin yan. Amen? Sabi diyan, are we missing the needs to love God? Amen? Nawala na ba natin? Nakalimutan na ba natin? O nawala na ba sa atin ang pagmamahal? Kailangan nating mahalin ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mong mahalin ng Diyos. Amen? At yun po yung kailangan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ito yung maganda kasi hindi natin alam eh. Amen? Baka biglang dumating na tayo eh, di ba? Sabi nga, lahat tayo naka-appoint na sa atin kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Whether you like it or not, hindi natin mapipigilan ang pagkawala natin sa mundong ito. Nakita natin kung paano, gaano kadami ang nalalagas dahil sa COVID. Nawawala sila. Kung sila mga walang Kristo, saan pupunta yon? Hindi yun sa langit. Kaya kung hindi tayo mag-share, hindi natin ipapadama ang pagmamahal by sharing. Kaya saan man tayo nandoon, we need to share the gospel. I-share natin ang mabuting balita na sino man nanampalataya sa Panginoong Yesus maliligtas. Binigay ni Yesus ang buhay at hindi masayang yung kamatayan niya sa krus. At yun ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. At habang nanampalataya tayo, maglilingkod tayo sa Kanya, na minamahal natin siya ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas, at minamahal natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa ating mga sarili. Kaya yan ang tanong, kapatid, na mahalaga, have we lost this? Na wala na ba ito sa atin? Kasi kung sino mang nanampalataya sa Panginoon, I remember talagang tama yung sinasabi, kahit saan mo ibala, kahit ibala mo ako sa kanyon. Nung unang nakilala ko si Lord na siya, walang pag-asa eh. Hindi ka nakapag-aral na maayos. Nalulung ka sa drugs, nalulung ka sa bisyo, sa bataan mo. Wala nang pag-asa. Hindi mo akalain, sa pakikinig mo at naniwala ka sa salita ng Diyos, ang laki pala ng pag-asa. Amen? You and I are unique person. Hindi mo kailangan mainggit kanino man. Hindi mo kailangan ikumpara sarili mo. Kasi you are unique person. We are unique, created by God. God gave us a talent and gifts and abilities. Kaya sa paglilingkod mo sa Panginoon, yun. Doon mo na lang makikita. Madidiscover mo yung abilities, gifts, yung talent na meron ka na binigay sa iyo para pagpalain ka, ma-enjoy mo. At nakikita natin yung nadidiscover yun sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kaya po napakahalaga niyan, kapatid, sa ating buhay. Na ngayon, salamat Lord. Yung dating buhay kong basura, salamat. Totoo pala yung salita mo. Na once nanampalataya sa iyo at sumunod sa iyo, yan, merong magandang kinabukasan. It is true. At ito ngayon, inaano sa atin na ginawa ng Diyos yun dahil sa pag-ibig. At kaya ngayon tayo man din, nanampalataya, naglilingkod, out of love. It is because we love God, kapatid. At nakakalungkot ngayon kasi sabi diyan, are we missing the needs to love God?
Minsan nawala na yung pag-ibig sa Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, yan po yung tinatanong ng Panginoon sa bawat, hindi po ako nagtatanong yan, tinatanong yan sa bawat isa sa atin. Have we lost this? Mahal mo pa ba ako? Amen? Nawala na ba ang kailangan? Alam nyo ba na kailangang mahalin ninyo ako, sabi ni Lord. Lahat tayo magmamahal sa Diyos kung totoo tayong nanampalataya sa Panginoon. Ang nagmahal, naglilingkod. Kaya if you love, you will serve. Amen? Tayo maglilingkod sa Panginoon. Ito po, tingnan nyo po ito. Sinulat ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ayan. Jesus writes to the pastors, leaders, and members of the church. Sumulat ang Panginoong Yesus. Sabi dito, you are doing all these things, but you do not have love for me. Sabi niya sa Ephesus Church. Sabi niya sa pastor, sa leaders, sa members. You are doing all these things. Ginagawa niyong lahat ng bagay na ito, but you don't have love for me. Yun po ang buhay ng Ephesus Church, kapatid. At sabi diyan, ito po mga ginawa nila. Sabi diyan, the fire and passion for me was gone. Wala na yung, hindi na sila nag-aapoy. Hindi na sila inspired sa paglilingkod. Are you inspired sa paglilingkod sa Panginoon? Sila po ay dating inspired sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kanilang passion nandoon. Pag sinabing passion, ano ibig sabihin nun? Kahit walang bayad, gagawin ko yan para sa Panginoon. Kahit buhay ko pang kapalit, gagawin. Yan ang passion. Hindi siya mapipigilan. Amen? The fire and passion for me was gone. Nawala na. Sabi diyan, the love you had grow cold. Yung pag-ibig mo, lumamig na. Amen? Kumusta po yung pag-ibig natin sa Panginoon? Nag-aapoy po ba yung ating pag-ibig? Kaya po, sinulat ng Panginoong Yesus yan sa pastor, sa leaders, even to the members at sa bawat isa sa atin, ibig sabihin, kapatid. Sabi diyan, you are still on the checklist. Marami daw hanggang ngayon, nasa checklist pa rin yung kanilang buhay. Na yung ito yung gagawin, ganito yung gagawin. Ayan. Ano pa? Still working for me. Naglilingkod pa rin. Pero wala nang love. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. And sabi diyan, kapatid, but yan, love was not the basis of your action. Hindi na raw pag-ibig ang ground, ang basihan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi na yun ang dahilan. But love was not the basis of your action. Hindi na yun ang pundasyon. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang pundasyon, pag-ibig. You serve because you love God. Hindi dahil sa ano pa mang bagay. Hindi dahil sa tao, hindi sa anong bagay. But we love God, kapatid. Sabi diyan, love was not the basis of your action. Yan ang nangyari sa kanila. Ang kanilang pag-ibig, kapatid, ay yung kanilang aksyon ay hindi nakabase sa pag-ibig. Hindi pag-ibig ang pinagmumulan. Hindi yun ang pinaka-focus. Hindi yun ang pinaka-bottom line ng kanilang paglilingkod. Pwede yan mangyari. Kaya ngayon sa buhay natin, very important kayong tanong yan mula sa Diyos. Yung pag-ibig mo ba sa Panginoon, yung paglilingkod at ginagawa mo sa Panginoon, ang basihan ba niyan ay dahil mahal mo si Lord? Very important pa yan. Huwag natin kakalimutan yan. Kasi yan ay nangyari na sa Ephesus Church na maganda na ang kanilang buhay. Pagtingnan natin. Pero sabi ni Lord, meron lang isang problema na ayaw ko sa inyo. Kala mo simple yun pala, malaking problema pala yun. Yung kawalan ng pag-ibig nila sa Diyos sa kabila ng ginagawa nilang paglilingkod sa Panginoon. Paghahandog, pagsuporta, kasipagan, lakas, buhay, pero not out of love. Everything is useless. Kaya tama yung 1 Corinthians 13. Kaya bakit may 1 Corinthians 13? Kahit gaano ka pa kahusay, kagaling, ano pa mang meron sa iyo without love. The greatest of all this is love. Sa tatlong yun, pananampalataya. At dito natin makikita ngayon. Sa Ephesus Church, yan po naging malaking problema ng kanilang mga buhay. Kaya po ngayon, kapatid, ito po tinuturo ng Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoon Jesus para maligtas tayo at maglingkod tayo na ang ating mga gagawin, kapatid, ay nakabase sa pag-ibig. Ito ang dahilan. Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya ito po yung dalawang bagay, kapatid. What to do? Anong gagawin natin, kapatid? Meron tayong dalawang bagay na dapat gawin. Kung nakita natin na tayo po ay naglingkod sa Panginoon, ngayong umaga, ito po yung realization na dapat natin matutunan. Kung naglilingkod ka ngayon, nanampalataya ka sa Panginoon at naglilingkod ka ngayon, not out of love.
Dalawang bagay ang dapat mong alalahanin. Amen? Kasi sabi doon, tulad sa Ephesus, useless ang lahat. Walang kwenta yon. Amen? So, kung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, nanampalataya tayo sa Diyos, maglilingkod tayo, kapatid, out of love. Pag hindi, ito yung dapat natin gawin. Dalawang bagay. What to do? Dalawang bagay. According to Revelation chapter 2, verse 5. First is remember. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, remember. Alalahanin mo, kapatid. Ano yung alalahanin natin? Amen? Kung hindi tayo out of love, yung ginagawa natin sa Panginoon, that is useless. So ngayong umaga, may kailangan tayong gawin para mapabuti ang buhay natin at pananampalataya, kapatid, at relasyon natin sa Panginoon. First is remember. Remember, therefore, from where you have fallen. Ayan. Saan tayo bumagsak, sabi nga ng Tagalog. Saan sila bumagsak? Sa pag-ibig. Masipag sila eh. Matindi ang kanilang galaw, pero not out of love. Doon sila bumagsak. Kaya sabi ni Lord, remember therefore from where you have fallen. Ask yourselves, amen? Ano pa itatanong natin sa ating sarili? Why we have lost the love we previously had? Sabihin, mayroon silang pag-ibig. Lahat tayo, simula na nakakilala at nampalataya tayo. Yun kaagad naramdaman eh. Salamat, Lord. I love you, Lord. Gamitin mo ko kahit saan. Ibala mo sa Kanya, walang problema. No? Ganyan po ang unang pagkakilala natin sa Panginoon. Ganon din ang Efeso. Pero nakita natin na wala yung kanilang pagmamahal. Naglilingkod sila. Matindi pa rin ginagawa, patuloy eh. Pero not out of love na. Responsibility na. Obligation na lang. Routine. Nakasanayan na lang ang magpunta sa church. Nakasanayan na lang ang maglingkod. But not out of love. Amen? At sabi ni Lord, yun ang problema ninyo. At nakita natin, malaking problema pala yun. Hindi pala siya simple. So, kailangan ninyong iayos ang inyong buhay. Kailangan nating iayos ang ating buhay. So, ang gagawin natin, dalawang bagay. First is to remember. Remember, therefore, from where you have fallen. Yan. Ask yourself, why we have lost the love we previously had. Bakit nga ba nawala yung pag-ibig nila? At sa atin, kung tayo nagmamahal at ngayon wala na, bakit nawala yung ating pagmamahal? Kanina, dun sa kanta, ang ganda nung kanta eh. Nakarelate siya doon eh. Nakaugnay, naka-engage siya eh. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi, ano yan? Nagbabago, hindi nagkukulang. Why our love ay nagbago at nagkulang? Sabi ni Lord, kahit anong mangyari, ayun, mahal mo pa rin ako. Sa atin, ganun din. Anong nangyari? Ask yourselves, why we have lost the love we previously had? Anong nangyari? Bakit nawala? Amen. Sabi ni Lord, kahit anong mangyari, mahal mo pa rin ako. Ang ganda ng tinuturo sa atin, na dapat ganon. Na dapat hindi magbago, hindi magkulang yung ating pagmamahal sa Panginoon. Kahit anong mangyari, mamahalin ko pa rin si Lord. Yun ang tinuturo niya. Na kahit anong mangyari, ang paglilingkod ko may pagmamahal. Ang dahilan, pag-ibig pa rin. Wala siyang reason ibinibigay. Hindi pwedeng sabihin, pag nagdahilan ka, hindi mo na maibibigay ang tamang paglilingkod na gusto ng Diyos na magbibigay sa Kanya ng kasiyahan. Yung paglilingkod na out of love. Pag out of obligation, talagang mapapagod tayo. Bibigay tayo. Give up tayo. Amen? Amen? Pero si Lord, binigay niya buhay niya. Nagsakripisyo ng matindi sa krus. Matindi ang sakit na inabot niya. Pero masaya niya raw hinarap yun. Yung shame, yung suffering in death. Nagtagumpay siya. Kasi ang ginawa niya out of love. Yun pala yung tinuturo niyang magandang halimbawa. Pag naglingkod ka, out of love, yun din. Kahit maraming suffering, maraming trouble, even death, even shame, tutuloy ka sa Panginoon. Kasi mahal mo ang Diyos. Kasi very important yung salita ng Panginoon na tinuturo sa atin. Kaya kapatid, marami na rin naglingkod sa Panginoon. Sa mga nawala din. Kaya ito magandang tanong, kapatid. Ikaw ba ay may naglilingkod out of love? Kung wala na ang pag-ibig, why we have lost the love we previously had? Na si Lord, hindi naman nawala ang pag-ibig. Hindi nagbago. Mahal ka pa rin niya. Kahit gaano nakatindi ang buhay na pinagdaanan natin,
Amen? Mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi siya nagbago eh. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Kahit ano pa ang sitwasyon at kondisyon mo ngayon, tandaan mo yan. Lagay mo sa isip at puso mo, mahal ka ng Diyos. Kaya niya gusto kanyang iangat, gusto tayo pagpalain ng Diyos. But pag nawala yung pag-ibig, malaking problema pala yun. Kahit naglilingkod ng mga Epeso, matindi ang kanilang paglilingkod, pero ang nawala sa kanila, yung pag-ibig. Sabi ni Lord, isa lang ayaw ko. Yung pala, malaking problema pala yung nawala na yan. Isa lang, pero napakalaking problema pag nawala na ang pag-ibig sa Panginoon. Kaya ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon una sa lahat, kapatid. Anong gagawin natin para maibalik sa tama yung ating buhay, na magbigay tayo ng kasiyahan, kaluguran, ang ating paglilingkod sa Panginoon, magbigay ng katagumpayan? First, remember. Remember, therefore, from where you have fallen. Yan. Why we have lost the love previously had, kapatid. Sabi dyan, what is going on in our life? Ano nangyari sa buhay natin? That has brought our relationship with God into ritual or to-do list. Amen? So kung ang buhay natin ay ritual na lang and to-do list, kaya sabi dyan, what is going in our lives, kapatid? Ano nangyari sa ating buhay? Amen? In our relationship with God. Bakit naging ritual na lang? Bakit not out of love na? Amen? Hindi ako nasisihan dyan. Parang ganun tinuturo ni Lord. Amen? Bakit rituals na lang and do list, kapatid? Ibig sabihin, bakit parang routine na lang? Practice na lang yan. Out of duty na. Amen? Out of obligation na lang ang paglilingkod, kapatid. So yan po ang unang tinuturo ng Panginoon, kapatid, para maitama natin ang ating buhay, ang buhay ng mga tiga-Epesos. And ang sabi ng Jeremiah, kapatid, 5:22 to 24, sabi ni Lord, have you respect for me? Amen? So ibig sabihin, doon pala makikita natin, pag naglingkod tayo na may pagmamahalan, ibig sabihin nun, may respeto. Kaya pag walang pagmamahal, disrespect yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin nare-respeto. Kaya sabi diyan, have you no respect for me? Why don't you tremble in my presence? Yan. Hindi na na-enjoy ang presensya ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, I, the Lord, defines the ocean Sunday, shoreline as an everlasting boundary that the waters cannot cross. Galing ni Lord. Sabi, nagpakilala si Lord. Sabi niya, ako ang Diyos. Amen? And define the ocean Sunday shoreline. Ginawa niya yung dagat. And sabi diyan, everlasting boundaries. Nilagyan niya ng boundaries that the water cannot cross. Kaya yun talaga ang pagkakadesenyo sa dagat. Nakakatakot ang dagat. Mas marami ang tubig, di ba? Kaysa sa lupa. Pwede talagang umakyat ang dagat. Pero hindi magawa ng dagat na umapaw sa atin, talaga, kasi sabi doon, may boundaries na nilagay si Lord. Yan ang tinuturo ni Lord ngayong umaga. Pinapakita niya na hindi natin siya mamahalin, hindi natin siya nire-respeto, hindi tayo natutuwa sa kanyang presensya. Alam niyo ba na yung dagat ay ginawa ko, nilagyan ko ng boundaries? Pag tinanggal ko yung boundaries, patay tayong lahat. Parang ganun ang tinuturo nun eh. Amen? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, nilagyan niya ng boundaries. At kahit daw sabi diyan, the waves may toss and roar. Kahit na nangangalit ang alon. Kita natin, hanggang doon lang sila eh. Hindi tayo, na-enjoy natin bawat araw, lalo dito sa Cavite. Kahit na matindi ang pangangalit ng bagyo, ng mga waves, kapatid. Bakit? Sabi niyan, but they can never pass the boundaries I set. Hindi sila makalagpas doon sa boundaries na nilagay ko. To protect you. To protect me. To protect us. Ganyan ako makapangyarihan. Hindi niyo ako mamahalin, hindi niyo ako irerespeto. Yun. Alam niyo ba kung paano ko kayo pinoproteksyonan? Yun. Kaya ito yung dahilan. Sa lahat ng mga nanampalataya, you and I will love God because we will serve God. You and I, as a believers, pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Minahal niya tayo. At gusto niya maglingkod tayo sa Kanya with love. Amen? Maalala natin yung mga protection. Dito pa lang sa dagat pala, everyday. Di ba, minsan hindi natin, sabi ng iba, hindi alam kung anong pasasalamatan sa Diyos. Pag naalala mo pa lang ang dagat na nilagyan ni Lord ng boundaries para maproteksyonan tayo, doon pala makita natin kung gaano kabuti si Lord, kapatid. Amen? Yan po ang tinuturo sa atin. Amen?
Ano po yung pangalawang bagay na tatandaan natin? Ano yung una? Para maging maayos ang buhay natin, maging tama ang paglilingkod natin, patuloy tayong magbigay kaligayahan at magtagumpay tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Patuloy natin mapapasaya ang Diyos, kapatid. Not only to remember where we are fallen, kung nawala na yung pag-ibig, dapat maibalik. At sabi diyan, ito gagawin natin pangalawa. Amen. Bago yan, basahin ko, sabi diyan, but my people have stubborn and rebellious heart. They have turned away and abandoned me. Ito po ang ginawa ng mga mananampalataya, kapatid. Sila po ay, sabi doon, they do not say from the heart. Sabi diyan, they do not say from the heart, let us live in awe of the Lord of our God, for He gives us rain each spring and fall, assuring us of a harvest when the time is night, kapatid. So ito po ang sinasabi ng Panginoon doon sa sa Jeremiah, kapatid, na sila po ang kanyang ang mga anak niya, kapatid, ang mga tao, sabi diyan, have stubborn and rebellious heart, tumigas ang puso. Yan yung follow ground, amen. At sila po tumalikod at sa Panginoon at iniwan nila ang Diyos. Amen. Nangyari na yan sa sabihin, pag hindi out of love, ganyan ang magiging, ito pong words na ito, ang magiging bunga sa atin. Isa sa mga ibubunga. Kapag hindi natin inalalala, yung kung saan tayo bumagsak, dapat alam natin yan. Yun din bumagsak ang mga Ephesus Church, kapatid. Nawala sila sa pag-ibig sa Panginoon. At ito, naging matigas ang puso, naging rebellious sila sa Panginoon, tumalikod sila sa Panginoon, iniwan nila ang Diyos, kapatid. Sabi diyan, they do not say from the heart. Amen? Amen? Let us live in awe of the Lord, sabi diyan, for He give us rain. No? So, ang Diyos ay patuloy na nagpapala, everything. Balikan natin ang dagat, balikan natin tong words na ito. Ang ulan, amen? Ang ulan ay patuloy na nagpapala sa atin. Ang dagat, it reminds God's protection sa bawat isa sa atin. Na tinuturo ni Lord na minamahal ko kayo. Amen? Na tayo ay bilang mananampalataya, maglingkod, na nang may pagmamahal din sa Kanya. Ito po yung pangalawa, kapatid, na dapat natin gagawin. Sabi doon, remember. Pangalawa, sabi diyan, kapatid, repent. Amen? So very important po ito sa Panginoon. Pag nakita mo ngayong buhay mo, ngayong umaga na, yun yung tanong ikaw ba ay nagmamahal sa Diyos? Yung paglilingkod mo ba? Yung pag-o-offer mo sa Panginoon, pagsiserve mo, pagbibigay mo ng lakas at buhay sa Panginoon, yung pagpunta mo sa church, yung ginagawa mo spiritually, yan ba ay out of love or out of duty? Out of responsibility? Amen? Amen? So, sabi ng Panginoon, pag hindi yan out of love, remember, alalahanin natin, una, yung life of Ephesus na pwedeng naging buhay natin ngayon. At the same time, ito, sabi, pagsisihan. Amen? So kapag hindi pala out of love ang paglilingkod mo, magsisi ka. Magsisi daw tayo. Amen? Yun yung chance na binibigay ni Lord sa atin. Importante po itong paalala na ito. Remember and repent. Kapag ka hindi out of love ang iyong paglilingkod ngayon sa Panginoon, nanampalataya ka at naglilingkod not out of love, remember. Ayun, ibig sabihin, bumagsak ka na. Amen? At repent. Amen? Sabi diyan, kapatid, repent and do the first works or else, sabi ng Panginoon. Magsisi kayo, kapatid, at gawin. Magsisi daw tayong lahat at gawin natin yung first works or else I will come to you quickly and remove your, sabi diyan, ayan, remove your lampstand, kapatid. Amen? Remove your lampstand. From each place, ito na yung kaninang pinag-aaralan. Hawak ni Lord itong lampstand na ito. Amen? At sabi niya, magkaroon tayo ng pagsisisi, kapatid. Gawin natin yung first works natin. And pag hindi, sabi diyan, kapatid, ito nakakatakot. Or else, kung hindi kayo magsisisi, hindi nyo alalahanin, magsisi, I will come to you quickly and remove lampstands, your lampstand, kapatid, from each place unless you repent. Kaya napakahalaga na. Hindi siya pwedeng ibaliwala. Kawawa ang magbaliwala sa bagay na ito. Amen? Talagang salamat, Lord. This is how you convict our hearts. Talagang pag inisip mo, nakakatakot siya. Salita ng Diyos yan. Parating ng Diyos yan. Amen?
na ma-realize natin, if we do not repent, pag naglilingkod ka, not out of love, magsisi ka na. If not, or else, I will come to you, sabi ng Panginoon, quickly remove your lampstand. Sa kanya lalagyan niya, unless you repent. Kaya sabi diyan, kapatid, what does the first work means? Ano ba ibig sabihin ng first work? Ano ba yung first work, kapatid? Ano ba ibig sabihin nun? Ito po, sa 1 Peter, napakandang paalala. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 5 to 7, add to yourself, add to your faith, goodness. Sama, idagdag ninyo. Hindi lang sapat naman ng palataya ka. Idagdag mo sa iyong pananampalataya ang goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love that should accompany by it. Amen. Lahat yung gagawin mo yan. Kasi pwedeng gumawa ka na mabuti, not because of love. Pwede kang may wisdom pero walang pag-ibig. Self-control but walang pag-ibig. So lahat yon, kapatid, accompany, amen, ng pag-ibig. May kasama, lahat ng gagawin mo sa Panginoon. Ito daw yung what does the first work means, kapatid. Amen? Ito gagawin natin. Ang lahat ng ito ay gagawin pamagitan ng pag-ibig, kapatid. Amen? Sabi dito, when we go back to the first work that God wants us to do, kapatid, ito po ang ibubunga niya. Nais ni Lord, ngayong umaga, ito po yung gustong ibalik ni Lord, effective and productive. Hindi kailanman magiging epektibo at magiging productive ang ating mga buhay, kapatid. Kapag hindi tayo when we go back to the first work that God wants us to do, kapatid, we will be effective. Pag hindi tayo bumalik doon sa nais ng Panginoon, doon sa first work natin, doon sa gagawin natin na nais ng Panginoon na may pag-ibig, kapatid, hindi tayo magiging epektibo. Hindi tayo magiging capable. Amen? Hindi tayo magiging productive. Amen? Mawawalan ng saysay, kapatid, yung ating mga buhay. Amen? Ito po yung tinuturo niya, kapatid. Amen? God wants us na maging epektibo ka, maging productive. At ito po, maunawaan natin ngayong umaga. Ito yung tanong. What if, ano kaya, if you will not repent and do the first work? Amen? Pwede kasi malaya tayo eh. It's up to you, depende sa atin. Pero ang tinuturo ni Lord, let's go back. Do our first work. Remember where you are fallen. Sabi ni Lord, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka bumagsak, saan sa pag-ibig. Anong gagawin mo? Repent. Pag hindi tayo nag-repent, hindi tayo nagsisi, kapatid, at hindi natin ginawa yung dapat natin gagawin, kapatid, ito po yung tinuturo niya. Amen. Sabi niya, I will come to you quickly. Kaagad-agad, pupunta ako. Sabi ng Panginoon, and remove your lampstand. Siya kasi may hawak niyan eh. Nilagay niya yan sa isang lugar. Saan tayong lugar, nilagay niya tayo. Amen? Nilagay niya, tayo yan eh. Nilagay niya tayo dun sa lugar na dapat natin pagkalagyan. And sabi diyan, kapatid, what if you will not repent and do the first work? I will come quickly and remove your lampstand, kapatid. Ano po ibig sabihin nito? Ito po, nawain natin. What does lampstand signify? Ano ba ibig sabihin ng lampstand? Amen. Ano ba ibig sabihin ng lampstand, kapatid? Amen. When is it removed? Kapag ito ay inalis, ano ba mangyayari? Sabi ni Lord, pag hindi mo inalala at hindi ka nagsisi, I will come quickly. Darating agad ako. Amen? And sabi niya doon, I will remove yung lampstand. Aalisin niya and remove your lampstand. Aalisin ko. Your, personal yun. Your lampstand. Bawat isa sa atin may lampstand. Bilang mananampalataya, you have a lampstand. Bawat isa sa atin. Pag hindi natin nilalaan, hindi tayo nagsisi, kapatid. Nagpatuloy tayo doon sa paglilingkod sa buhay na walang totoong pagmamahal sa Panginoon. I will remove your lampstand. I will come quickly. Kaagad ako'y pupunta at aalisin ko yung lampstand sa iyo. Ano ba yung lampstand? Sabi diyan, kapatid. Sabi diyan, the Lord will remove her lampstand, light from its place of influence. Amen. Light from its place of influence. So ito po yung tinuturo niya, kapatid. Aalisin yung lampstand, yung light sa kanyang lugar. Ano ibig sabihin nun? Place of influence. Mawawala yung impluensya. Amen. Influence. Ha?
yung liwanag. Influence. Kasi tayo ay, ano ba pagkaalala ninyo? As a believers, ang mananampalataya ay nalintulad sa ilaw at asin. Kaya ang asin, dati wala namang mga pampasarap asin lang talaga. Pag niluto mo ang gulay, sinama-sama mo yan, walang asin, walang lasa yan. Lagyan mo ng asin, makita mo yun. Sasarap yun. Ganong katindi ang asin. Talagang nag-impluwensya. Ang ilaw, pag inalis natin ang ilaw, napakadilim dito. Hindi natin ma-enjoy. Dahil sa ilaw, nai-enjoy natin. Amen? Sabi ni Lord, pag hindi tayo, what if will not repent? Pag hindi tayo nagsisi, kapatid, at bumalik doon sa first work na dapat nating ginagawa, namumuhay tayo ng, sabi doon, may idadagdag natin sa ating pananampalataya, yung goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, ng may pag-ibig sa Panginoon. Pag hindi natin ginawa nyon, I will remove lampstand. Ito ibig sabihin nun, kapatid. The Lord will remove yung ating lampstand, yung light from its place, yung influence. Ang ilaw, nakita natin yung influensya niya. Yung dilim, na-influensya niya. Ginawa niyang, napaliwanag niya ang dilim. Ito yung pangalawa. Sabi diyan, the Lord will remove the ability. So ito yung inaalis ng Panginoon. Influence and ability of the church to become light of the world. So tayo ay asin at ilaw Amen? Tayo ang nagbibigay ng liwanag sa Panginoon. And kaya po napakahalaga nito na ma-check natin ang buhay, kumusta tayo ngayon, tayo po ba ay nagsisilbing ilaw, tayo po ba ay silbing asin, tayo po ba ay naglilingkod sa Panginoon ngayon. Amen? Ano bang ginagawa mo sa Panginoon? Anong binibigay mo sa Panginoon? Anong ginagawa mo sa Panginoon? Yan ba ay out of love or not? Pag hindi, magsisi ka na. Kasi I will come quickly. Aalisin kong ang impluensya mo, yung ability mo. Nakita natin yun, na mawawala yung abilidad, yung impluensya, para maging liwanag sa mundong ito, kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin, kapatid. Yan. The Lord will remove her light from its place of influence. Amen. Yan. At yan yung, kapatid, kung naintindihan natin to, Lord, wag mo hayaan. Parang ilagay natin muna sa tahanan. Amen. Bilang mga magulang, pag nawala yung impluensya, kaya maraming sira ang buhay Kasi ang tatay, walang impluensya Kaya ang mga anak, bakit wasak? Kasi wala nang impluensya yung tatay at nanay. Hindi tama ang impluensya. May tamang impluensya bilang mananampalataya. So pag tayo ay hindi naglingkod sa Panginoon ng may pag-ibig at hindi tayo nagsisi, kaagad-agad sabi ni Lord, nawa, let's value this word. Sabi ni Lord, aalisin ko impluensya mo. Nakita niyo ba yung mga magulang na dinadaan-daanan lang ng mga anak? Pwede yun. Hindi mo pwedeng daanin lahat sa takot ang mga anak. Kaya ngayon pa lang, kapatid, tinuturuan tayo ni Lord, paano maging maganda pamilya, maging maganda ang church, maging maganda ang tahanan, ang ating bansa, pag nagmahal tayo sa Panginoon. Hindi lang maglingkod. Kasi kung naglilingkod, walang pag-ibig, useless yun. Nakikita natin yon, kapatid. Huwag nating, alam niyo po, yung gusto kong gamitin yung word, huwag natin subukan to. Amen? Kaya itong chance na binibigay ng Panginoon sa atin, kapatid, matutunan natin to. Amen? Huwag natin hayaan mawala yung influence natin. We as a believers, we have influence. We have ability, kapatid, to become light of the world para magbigay ng sarap, ng kaayusan sa pamilya, sa church, kahit saan. Kaya ito pong, this day is another chance that God given us, kapatid. Nire-remind talaga tayo ni Lord. May magandang layunin si Lord sa ating church, sa buhay, sa pamilya ng bawat isa sa atin. Huwag nating hayaan mawala yung influence and ability, kapatid, to become the light of the world, kapatid. You and I. Kaya, sabi nga pag nawala ang Kristiyano sa mundong ito, talagang bulok na itong mundo na ito. Yung totoong mananampalataya ni Kristo, pag nawala, wala tayo asin Mabubulok na itong mundo at magdidilim na ito, babalik na ito sa dati pag wala nang mananampalataya. Kaya ngayon, may experience natin yan una sa bahay. Pag ang bahay, tatandaan niyo po ito, pag ang bahay ay walang totoong pagmamahal, walang pananalig, walang paglilingkod na may pag-ibig sa Diyos, tandaan niyo po. Aalisin ng Diyos ang impluensya. Aalisin ng Diyos ang ability para magliwanag ang bahay na yan.
Nakuha niyo po yan? Una yan sa buhay. Personal muna sa buhay. Amen? Mawawala ang impluensya at ability natin sa buhay na maging ilaw sa mundong ito. Ang bahay natin, ganun din yan. Kaya maraming madilim na bahay. Maraming bahay. Kaya ngayon, maiintindihan natin yan. Di ba? Kasi pag hindi natin nakita salita ng Diyos, talagang matindi ang pandaraya ng dyablo. We blame others. Amen? Pero pag tinignan mo, kanino ka naglilingkod sa Panginoon? Nagbago ba ang pag-ibig ng Diyos? Nagkulang ba ang pag-ibig ng Diyos? Na kahit anong nangyari sa mundo, mahal ka pa rin ng Diyos. Yun ang tinuturo niya sa atin. Na tayo ay mahalin natin ang Diyos. Huwag nating hayaan magkulang ang pagmamahal. Huwag nating hayaan magkulang, ang sabi doon, magbago yung ating pagmamahal. Kahit anong mangyari, mahalin mo pa rin ang Diyos. Yun ang tinuturo niya. Hindi nang impluensya niya sa atin, kapatid. At pag minahal natin ang Diyos, tandaan mo yan, ito ang taglay mo. Sa lahat na nagmamahal, ang pamilya, ang buhay, ang pamilya, ang church na nagmamahal sa Panginoon, there is influence in ability to become light of the world, kapatid. Yun pong tinuturo sa atin. Amen? Let's decide, kapatid, sa araw na ito para dyan sa bagay na yan. Amen? Sabi dyan, kapatid, ito yung tema natin ngayong umaga. Rekindle the love. Amen? Amen? According to, yan po ang tinuturo ng mensahe ng Revelation, chapter 2, verse 1 to 7. It's about rekindle the love. Kasi ang tindi ng Ephesus Church Revelation 2, 1 to 7, yan yung church ng Ephesus. At nakita na natin nakita natin yung background ng kanilang lugar, ng church. Nakita natin yung kanilang mga gagawin, kapatid, yung kanilang yung naobserbahan natin yung kanilang mga ginawa. Matindi na Pero ang problema nila isa lang, ito. Ang laking problema pala nito. Kahit marami ka nang na-accomplish at ginawa mo yun without love, wala yun. Sabi ni Lord. Alalahanin mo yan. Ibig sabihin, bumagsak ka. Hindi tayo pasado. Yung paglilingkod natin kung hindi siya out of love. Amen? So sabi diyan, kapatid, ito yung magandang chance sa binigay. Rekindle the love. Amen? Sindihan natin muli nating buhayin yung pagmamahal sa Panginoon. Amen? Itong araw na ito is a chance. Anong gagawin natin? Remember and, dalawang bagay, and repent. Magsisi sa Panginoon, kapatid. Amen? Amen? At ito po ang maging buhay natin. Ito po ay gusto kong ipapagawa natin to. Ate Elaine, papagawa natin to. Amen? Sa unang taon pa lang, salamat Lord, bago mo i-break ang fallow ground, ang katigasan, matigas na puso, rebellious na puso. Ngayon, I will serve you because I love you. Nakita niyo po yon? February pa lang dapat ang pag-ibig, pero si Lord, bago pa lang pumasok, inihanda niya na tayo. Ngayong umaga, yung message na ito para yan sa iyo. Kasi gusto ni Lord, mangibabaw, maghari ang pag-ibig sa iyo. Ano mang gagawin mo para sa pamilya, bilang tatay, yun. Kaya una yun, hingin natin sa Panginoon. Madama natin, balik tayo uli. Ikaw at ako, minahal ng Diyos. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago. Hindi nagkulang. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, kahit anong nangyari sa iyo, gaano katindi ang nagawa mong pagkakamali, kasalanan, gaano katindi ang karamihan na meron ka, yung mistake and lapses na meron tayo. Sabi ni Lord, minahal ka pa rin. Amen? Pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Kahit anong mangyari, mahal ka pa rin ni Lord. Amen? Sabi mo nga sa sarili mo, mahal pa rin ako ni Lord. Amen? Tatandaan natin yan. Hindi nagbago ang pag-ibig. At ito po, nais ng Panginoon, kung nanampalataya tayo sa Kanya, maglingkod tayo sa Kanya ng may pag-ibig. Sige po tayong lahat ay tumayo at kantahin natin itong kanta na ito, kapatid. So, tandaan natin to, kapatid. Ngayong umaga, nais ni Lord na hindi lang sa salita, but dahil mahal mo siya, kaya mo ginagawa ng bagay. Gawin natin panalangin yung kanta na ito. Yung hindi nakakaalam, sundan nyo na lang o pakinggan mo, namnamin mo, kapatid. Gawin natin panalangin. I will serve you, Lord, because I love you. You have given life to me. I was nothing. Yes, nakita niyo po yun. I was nothing. You are nothing.
Hanggang sa matagpuan tayo ng Panginoon. Pag nanalig na tayo sa Panginoon. Even Life to me. Minsan pa, I will serve you. Say it from your heart. serve you. Because I love you. Say it from your heart. You have given life to me. Alalahanin mo, you and I are nothing. Nothing until you found me. You have given life to me. Heartache. Heartaches, broken people. Tayo yan, kapatid. Heartache, broken people. Ruined life, wasak na buhay. Yan ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Amen. Hallelujah! Your touch, it's what I long for. Touch your people, Lord. Give life to us. Minsan pa, sabihin natin, on the start, I will serve you. I will Yes, say serve it from your heart. you. Namnamin niyo po yan, ikaw yan. Yung kanta na yan, tayo yan, kapatid. You have key. Wala tayong buhay. Mapa-impyerno tayo, mamamatay tayo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. I was nothing until you found me. Thank you, Lord. You have given life to me. Heartache, tayo yan. Dati heartache, broken people. Ikaw yan, kapatid, tayo yan. Broken people. Wasak na buhay, ruined life. Ruined life, yan ang dahilan. Bakit napako siya sa krus? Bakit namatay siya sa krus? Para sa atin, Panginoon. Siya buhay natin kawawa. Your touch your people once again. Touch your people. Yes, Lord. You Have given life. to me. Heartache, i-remind natin sarili natin. Puro tayo heartaches. Heartaches, broken people, ruined life are why you died. O, wag mo sayangin ang ginawa ni Lord sa krus. Your touch, it's what I long for. You have given life. To me. Your touch, your touch is what I long for. Amen. Kauhawan mo. Anong sinasabi niya, kapatid? Lord, hipuin mo ako ngayon. Yan ang sinasabi, kapatid. Wag mo lang siya kantahin. Sabihin mo, Panginoon, hipuin mo ako ngayon. Hipuin mo ako. Nagbabago ng buhay ang ihipon ng Panginoon. Tatandaan niya, kapatid. Let's desire it. Wag mo lang kantahin. Say it to God. Touch me, Lord. Touch me. Even life Yes, hallelujah. Say it from your heart. Touch me. Your touch, it's what I long for. You have given. Yes, kapatid. Buhay na kasiya-siya ang binibigay ni Lord. Minsan pa, bago natin balikan yung your touch, ulitin ko po, kapatid. Invite God to touch your lives. Amen? Para mawala yung anumang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. This day is another chance. Huwag mong palalagpasin yung chance na ito. Baka ito na yung huling araw natin. Baka ito na yung huling araw ng buhay ko. Huling araw ng buhay mo. Amen? Kailangan ng touch. Kailangan maibalik. Kailangan mai-prepare natin yung ating puso't buhay sa Panginoon, kapatid. Yung pag-ibig, naglilingkod na may pagmamahal sa Panginoon. Kasi sabi ni Lord, hindi nagbago pag-ibig ko. Hindi nagkulang. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin kayo. Alam ko mga kasalanan ninyo. Alam ko mga nagawa ninyo. Pero hindi nagbago si Lord, kapatid. Amen? Puro heartaches kayo. Amen? Broken people. Ruined life. Yan kayo. Pero binigay ko pa rin ang buhay sa inyo. Binigay ko buhay ko doon sa krus. Kasi gusto ko pagpalain ka. Gusto ko maging mahusay kang tatay. Gusto ko maging mahusay kang nanay. Gusto ko maging mahusay kang ate. Gusto ko maging mahusay kang tao. Naglilingkod sa akin. Binigyan tayo ni Lord ng chance, kapatid, para ma-enjoy mo ang buhay. Gusto ni Lord. Amen? Kaya ngayong umaga, bago tayo bumalik doon sa touch, wag lang natin siyang
simpleng kakantahin. Gawin mo yung maramdaman ni Lord yung uhaw. Yung hipo niya. Kasi yan po ang nangyayari. Humihipo talaga si Lord sa bawat pagtitipon. Amen. Ngayong umaga, Lord, touch me, touch me, touch me, touch me, Lord, touch me. Touch me kasi nagbabago ng buhay yon. Hindi mababago ang buhay kapag hindi nahipo ng Panginoon. Amen. Ngayong umaga, alam mo yung buhay mo, kapatid, alam ng Diyos yan, hindi lingid sa iyo. Lord, sabi mo sa Lord, touch me. Habang kinakanta natin yan, hindi mo man makanta, sabi mo sa Panginoon, Lord, touch me, touch me, touch me. Touch my life, oh God. Change my life. Bless my life, oh God. Yan po sinasabi natin pag sinabi natin, touch me. Sige, minsan pa. Yes. You have given. Gusto ni Lord, bigyan ka ng buhay, kapatid. Minsan pa, touch me. Your touch is what I long for. Yes, Lord. Yes, Lord. You have Touch your people. Touch your given people. light to For the last time, kapatid, say it from your heart. Ibuhin mo, Panginoon, ang bawat isa. your Your touch touch. is Ito yung nais what namin I ngayong umaga. long Touch me. Touch your for. people once again. You With your have light. given Help us, Lord, light to trust and love you. to me. Father God in heaven, we give you praise. Kapatid, itaas mo yung kamay mo. Marahil, marami ka, bago ka lang, hindi mo alam, marami ka hindi naintindihan. Itaas mo lang yung kamay mo. Yan ang pananampalataya. Kahit hindi mo naintindihan, dahil salita ng Diyos yan, pinaniwalaan mo. Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Tanggapin mo ang kapatawaran. Kung ikaw ay nagkasala, sambitin mo yan sa Panginoon. Lord, patawarin niyo nga po ako sa lahat-lahat kong kasalanan, Panginoon. Touch me, Lord. Touch me para maramdaman ko, Panginoon. Kapatid, doon nang gagaling yung love. Tatandaan niyo po yan. That touch will convict us. Yan po na ibabalik ang pagmamahal, kapatid. Yung pagsisisin tunay. Sambitin mo sa Panginoon ang paghingi ng tawad, pagpapakumbaba, kapatid, sa Panginoon, ang panalangin sa Panginoon. Personal yan, ikaw yan, kapatid. Nais mong makamtan ang bagong buhay ngayong umaga. Ang kapatawaran, kapatid. Ang restoration, ang revival sa buhay mo. Ang kaayusan ng buhay, ang kasaganaan sa buhay. Gusto mong maranasan yan, humble yourself before God, kapatid. Yan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, once again, touch me. Gusto ko madama hipo mo. Gusto ko madama yung yakap mo, Panginoon. Na pinatawad mo ako. Alam nyo, kapatid, God's forgiveness is available. Amen? When God forgive, kapatid, if you humble yourself, if you repent, kapatid, God forgive and forgotten. Your sin will be forgiven and forgotten. Kinakalimutan ni Lord John. Kaya ngayong umaga, pwede tayong magkaroon ng bagong simula ng ating buhay. Itong buwan ng pag-ibig, itong naranasan nating pag-ibig ngayon, kapatid. Nais ni Lord ipadama ang pag-ibig ngayon pa lang. Itong buwan ng February, kapatid, isishare na natin to sa ibang tao. Ngayon pa lang naranasan natin minsan pa muli ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang nais ng Diyos, manalig tayo at maglingkod sa Kanya ng may pag-ibig para maging makabuluhan ang paglilingkod, para masiyahan si Lord sa atin, para magtagumpay tayo. Hindi tayo magtatagumpay if we do not serve God with love, kapatid, out of love. Kaya ngayong umaga, gusto ni Lord na manumbalik tayo sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo. Tanggapin mo si Jesus patuloy sa iyong buhay. Manalig ka kay Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. At ngayon ding umaga, you are forgiven and forgotten all your sins. Maaaring may karamdaman ka pa sa katawan. Isasama ni Lord ang anumang karamdaman sa iyo. Tanggapin mo ang kagalingan sa Panginoon ngayong umaga. At magkaroon ka ng bagong buhay na masagana, matagumpay, kapatid. Humble yourself. Father God in heaven, patuloy po kaming nagpapakumbaba ngayong umaga. Nakataas ang aming kamay. Humingi kami ng tawad sa iyo. We ask for your mercy and grace. Forgive all our sins, O God. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo na kaming totoong nanampalataya sa iyo. Tinawag mo kami para maglingkod. At hindi lang kami basta maglilingkod at gagawa ng mga bagay, Panginoon. Not out of a checklist, not of a rule keeper, Panginoon, but out of love, Lord, we will serve you. Help us, Lord, to love you with all our heart, soul, mind, and strength. Help us to love our neighbor as we love ourselves, O God. Remind us kung ano yung nais mo. Pag-ibig ang nais mong maghari sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami
Ngayong umaga, patuloy mo ipadama, Panginoon, ang pagmamahal sa amin sa pamagitan ng kapatawaran ng kasalanan at pagariin mo ang pag-ibig mo sa aming mga puso, Panginoon. We claim, Lord, your message, Panginoon, sa umaga na ito, personally sa aming mga buhay. Salamat po. And we claim great changes in our lives, O God, today. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Paglinis mo sa amin, hugasan mo kami na iyong banal na dugo. Ang aming isip at puso at kaluluwa, hugasan mo ng iyong banal na dugo. Panginoon, tulungan nyo kami maipadama sa mga tao, sa aming kapwa, Panginoon, ang pagmamahal mo sa kanila, Panginoon, sa pamagitan ng pagsishare ng magandang balita, pagsishare ng buhay mo, Panginoong Yesus, ng ginawa mo, Panginoong Yesus, doon sa krus. Salamat, O Diyos. Muli, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat ng aming kasalanan. Salamat po sa bagong buhay. Patuloy mo kami samahan sa lugar na ito. Lord, we claim new victories. Great changes sa buhay namin, Panginoon. We claim, Lord, overflowing blessings sa buhay namin. Paulanan mo ng pagpapala ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang bawat tahanan, maging ang church na ito, ang aming bansa. Purihin ka, ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa iyo. Salamat sa bagong buhay. Kapatid, tanggapin mo ang bagong buhay mula sa Panginoon sa araw na ito. At manindigan ka, kapatid. Maglingkod ka out of love. Ito pong aming dalangin na Diyos sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen.